Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman pag-aaralan natin ang isa sa mga matinding naging laro ng ating kamatsas co-founder, National Master David Almirol Jr. Kung matatandaan nyo po sa bawat kamatsas editions natin, talagang nag-a-analyze tayo ng best game ng ating co-founder. Bakit po? Hindi lamang sineshare niya ang kanyang blessings para magkaroon po ng free registration tournament, free food, with good prizes, kundi sineshare niya rin ang kanyang knowledge sa chess para sa mga aspiring young players natin na matuto. At isishare niya ngayon ang kanyang laro na ginamitan niya ng kanyang tinatawag na David's Opening. Pag-aralan po natin. Ang ginawa ni NM David, nag-E4 at nag-C5 naman dito si Russell Martinez, Knight C3. Parang opening ni Coach Naba yan ah. Coach, tinuturuan mo yata si NM David ah. Pero, meron siyang kakaibang ginawa. Nag-H3. Si Coach Naba, nagda-Knight F3. Diretso kagad develop. Pero sa kanya, interesting. Siguro ayaw niya na pag nag-Knight F3, yung may Bishop G4. Meron kasing ganung line na nagpipin kagad eh. Pero, interesting ang H3. Prevention siya. Nag-D3, G6, nag-G4. Yun po yung purpose ng D3 niya. Kasi sa akin, nilalabas ko yung bishop ko sa C4. Yan, yun nga lang, syempre may drawback din yan. Kahit na maganda, pwedeng matirahan ng E6 and D5. Sa kanya, ang ginawa niya nag-D3. Ibig sabihin, ang bishop, i-develop sa kingside. Nag-G4, yan na nga ang tinatawag na David's Opening. Diba? Yung nakapormang pang-pressure kagad sa kingside. Bishop G7, Bishop G2, E6. Bakit nag-E6 si Russell? Baka gusto niya mag-D5. Knight F3, nag-castle, Knight E2. Ayan na nga po ang isa sa nasa likod ng David's Opening. Knight E2, ang gagawin ay Knight G3. Pinupwesto ang Knight dyan para pagka-bomba mamaya, walang Knight H5 na gagawin ang black. D5, E5, Knight E8, umatras muna. Ayan. At plano yata ni Martinez, imamaneuver yung Knight sa C7 at yung Bishop ay kahit papaano may effect sa F5 square. Kasi po, Knight D7 normally dito eh. Pero syempre, baka mamaya mabasagan ng F5 mamaya. Kaya naisipan niya na mag-Knight E8 at nag-Knight G3. Ayun, kakaiba ang David's Opening. Nag-F5. Ayun po. Siguro, na-pressure dito si Russell na baka mamaya mag-F5 na nga, babasag. Kaya inunahan na, nag-G5. Ayun. Bakit po nag-push? Mamaya may balak yan. Nag-H6, yun ang masasabing bad move. Kasi dapat hindi na nag-commit dyan. Ang tira dapat ay mag-focus na lang sa queen side. Halimbawa, mag-B5, rook B8, A5, B4, C4, mga ganun. Dapat queen side ang play dito ng black eh. Pero dahil sa pagtira ng H6, nakatulong yan sa puti eh. H4, H5, ayan na, kinolose na, C3. Ang idea ng C3 kapag nag-D4, magsi-C4. Kapag nag-C4, magdi-D4. Okay, ang strategy ng C3, pang-close sa sentro kapag gumawa ng pambasag ang black. Nag-B5, ayun, nakuha din ni Russell yung tamang timing at idea na kailangan niyang magkaroon ng play sa queenside. Bishop D2, abang muna si NM David, nakiramdam muna siya, no? Queen E2, nakikiramdam muna siya habang nagde-develop, ayun na. Binitawan na yung C4, time na para i-close. At nag-A5. Aba, mahusay itong si Russell. Nakita na niya yung right plan para magkaroon din ng pressure ang white sa queenside. Mag-B4 at nag-Knight H2. Yan, nagsimula na ang malalim na binabalak ng David's Opening. Nag-B4. Ayan, dito po mga kamatsas, nagustuhan ng computer engine. Binigyan niya ng brilliant move ang tira na ginawa dito ni NM David. Pakiguess nyo po ang malapasel na hataw. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Boom! Knight takes H5. Ang nakalagay dito plus 2.46 sa Stockfish and Brilliant. Double exclamation mark. Takes.
Okay, positional sacrifice. Ang idea dito ay to play G6 at mamate sa H7. Yun ang paparating. Nag-Queen E7, inagapan kagad ni Russell na baka mamaya mag-G6, bababa yung bishop niya at makover niya, maproteksyonan niya yung H7 square. At nag-Knight F3. Ito yung medyo malalim mga kamatsas, na brilliant sa computer, accurate, Pero ang nakikita ko dito is to play G6 then followed by Knight G5 para mas lalong lumakas ang atake na mabibigay ng puti sa king side. Bishop H8 and nag-G6. Ayan na. Kasi ang plano dito ng black ay magku-Queen H7 na. Ipupuwersa na ma-exchange sa queen kaya kailangan talaga very timing yung G6 na ma-prevent yung Queen H7 at nag-Queen G7, Knight G5. Another strong move para may threat sa E6. Nag-Queen E7, dinipensahan. Nag-Rook G1. Yan. Grabe. Dito ako napabilib mga kamatsa sa Rook G1 na to. Grabe. Ito yung nakikita ko nung pinapanood ko yung game na yan. Sabi ko, may planong mabigat yung Rook G1. Nakita ni NM David. At nag-Bishop F6 dahil po sa pagka-desperado na parang pag wala kasing gagawin ng black dito, may paparating ng Knight F7, tipong gano'n na mamamatchas ang black sa H7 pag na black na yung queen na sumusuporta sa 7th rank. And pag Knight F7, exchange na tipong pag nabuksan ang G-file, i-release somewhere ang bishop. Halimbawa, bishop takes D5, may check pa. Kaya napakatindi po ng laman ng Rook G1. At dito, nag-bishop F6 na lang. Para ang plano ng black, okay, balik ko na sa'yo yung isang pyesa. Pag kinapture, knight takes, mapapaalis ang reyna sa H5. Pero isa pa ring napakabigat na binitawan po dito. Puzzle number 2 tayo. Nagmalamyaw-meow si NM David. Meow-meow, ikaw ba yan? Brilliant move. Paki-guess po sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Parang binuhay si Mikhail Tal. Boom! Bishop takes D5. Brilliant move. Grabe ang tira na yan. Plus 11.8 na. Brilliant mo bang nakalagay sa Stockfish computer engine na nakikita ko po ngayon? Ano ang laman yan? Kinapture ang knight. Okay? Pero teka muna mga kamatsas, bago natin alamin ang nangyaring bishop takes G5. What if mag-E takes D5? Ano po ang plano? Nung nag-a-analyze na sila ng kalaro niya, pinakita niya Knight F7 ang plano. Napaka-precise ng tira na yan. With the idea to play Queen H7. Matchas. Pag kinapture kasi ang knight na yan, takes, dalawa ang chume-check, obligado King F8. Grabe ang pagkamatchas na mangyayari. Matindi. Deadly talaga. Kaya, kung ang gagawin naman ay Bishop takes H4, isang check lang po yan, King D1, wala nang kasunod. Still, may Queen H8 and Queen H7 na paparating. Deadly matchas is coming, mga kamatsas. Grabe tindi. Ngayon, balik tayo. Nakita yan ni Russell, kaya ang ginawa niya ay Bishop takes Knight, pero another deadly, brilliant, precise move. Bishop takes E6. Mapapasipol ka na lang sa ganda. Binitin lang ang bishop sa G5, sacrifice, resign po dito ang black. Bakit nag-resign? Pag kinapture ang bishop, may Queen H7, matchas. Mawawala kasi, lilihis kasi ang reyna sa 7th rank. At kapag nag-King G7, Queen H7, matchas. Kapag humarang, Rook F7, and Queen H7 pa rin. Hindi pwedeng capture, nakapin, King F8, and Queen H8, matchas. Yan ang gusto ko sa laro ni NM David. Mikhail Tal. Naalala ko dyan si Meow Meow. Yung mga laro ni Meow Meow na pang seatbelt. Kailangan mong mag-seatbelt dahil sa lakas ng turbulence na mangyayari. Napakaganda, na amaze po ako dito, na kahit na hindi naman ganung katindi na talagang praktisado si NM David Pero mistulang
naging super GM siya dito sa laro na to. Lalo na nung natira niya yung Rook G1, na-amaze ako. Grabe. Okay po mga kamatya, sana po natuto kayo, nag-enjoy, na-entertain kayo sa laro ni NM David at marami pa po tayong mga i-analyze pa na gusto niyang ma-share sa mga aspiring players natin na gustong mag-master, gustong gumaling, maging mahusay sa mga tactical blows. Yan po ang inyong abangan mga kamatyas. Maraming salamat po at muli nag-iimbita kami na saksihan nyo ang ating Kamatyas 14th edition na gaganapin sa December 14. Ang full details ay ipopost namin sa aming Kamatyas Facebook page at sa YouTube community channel para sa kumpletong detalye kung ano ang nilalaman ng ating 14th edition, ang ating year-end Kamatyas tournament this 2024. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.